Kailangan akong hubaran ng aking hipag at paliguan din ako. Akala niya wala pa akong malay. Isang hangal lang. Ngunit nang simulan niyang hubarin ang aking pantalon, pinigilan ko ang kamay niya. Clara, ginulat ko si Clara. Tuluyan siyang natigilan. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi, gising na ako ngayon. Hindi na ako hangal. Sa ikatlong araw ko, kasama siya. Sa wakas, ay tinanggap ko na nailipat ako rito. Ako si Ethan Brooks. Sa nakaraan kong buhay, isa akong instruktor ng Special Forces. Pagkatapos, nagising ako bilang hangal ng nayon ng Red Star. 2 taon akong umasa sa aking kapatid at kay Clara. 5 araw ang nakalipas, nahulog ang aking kapatid sa bundok. Nawalan siya ng tayo at namatay ng napakabata. Ngayon, sa wasak na bahay na ito, si Clara at ako na lang. Kalmado kong tinanong siya, Clara, magkano na lang ang natitira nating pagkain? Napaiyak si Clara. Tumalikod siya. Pigil ang boses sa paghikbi. Wala na tayong pagkain at may utang pa tayo sa nayon para sa rasyon. Lumubog ang puso ko. Parang may yelong tumusok sa akin. Sa mga ganitong pagkakataon, walang pera, walang magagawa. Inalis ko ang manipis at punit-punit na kumot at bumangon sa kama. Sa sandaling tumapak ang aking mga paa sa sahig, biglang dumaloy ang lamig mula talampakan hanggang sa ulo ko. Nanginig ako, ngunit lalong tumigas ang aking determinasyon. Kinuha ko ang lumang rifle pang hunting mula sa sulok at tiniimbang ito. Subaybayan, maghintay. Isang putok, isang patay. Lahat ng mga araw na nakaligtas sa gubat, parang kahapon lang. Ethan, saan ka pupunta? Nataranta si Clara at hinawakan ang braso ko. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Napakalamig sa labas. Ang mga bundok ay masyadong mapanganib. Pupunta ako sa bundok. Tiningnan ko siya. Matatag at hindi matitinag. Mangangaso ako at kikita ng pera. Babayaran ko ang libing ng aking kapatid. Babayaran ang utang natin at pananatilihing nakalutang ang pamilyang ito. Nagsimulang umiyak muli si Clara. Sa pagkakataong ito, luha ng saya ang mga ito. Nakita niyang wala na ang ulap sa aking mga mata at nakita akong nakatayo ng matatag. Masyado siyang naantig para makapagsalita. Matatag siyang tumango. Halos hindi pa ako nakakarating sa pinto nang may sumigaw sa labas ng gate ng bakuran. Matinis at mabangis ang boses. Kahit sa pinto, hindi mapagkakamali ang pananakot. Clara, Ethan, isoli niyo ang kalahating sako ng kamote o isusumbong ko kayo sa opisina ng nayon at pababayaan kayong magutom. Ang kapitbahay namin? Siging, Gable. Si Ethan ay dating hangal at sinamantala siya ni Gang. Gable ng husto. Nagnanakaw ng gulay isang araw. Kamote naman sa susunod. Tumatawa na lang si Ethan na parang hangal. Si Clara ay masyadong mahina ang boses para magsalita. Ngayong wala na kaming pera, sabik siyang maningil ng utang. Takot na hindi kami makabayad. Binuksan ko ang tarangkahan at hinarangan ng pinto. Pumasok ang nagyayelong hangin at niebe. Nanlilisik ang mata ko sa kanya. Nang makita ako ni Ging, Gable, natigilan siya saglit. Hindi pa siya nakakita kay Ethan na hangal na napakalamig. Wala nang kahangalan sa aking mga mata. Tanging matalim na lamig. Kinilabutan siya gamit ang kanyang katandaan. Inilagay niya ang kamay sa baywang. Tumalsik ang laway. Sumigaw siya. Ethan, hangal ka! Bakit mo hinaharang? Palabasin si Clara. Hindi kita kausap. Wala akong sinabi. Nakatitig lang na may killer aura na nabuo sa dati kong buhay bilang isang drill instructor. Isang walang awang aura na galing sa digmaan, ang tingin ng isang mamamatay tao na nasubok sa digmaan, napakabigat na sasakal sa kanya. Nawala ang boses ni Gianjing. Gable, nanginginig ang labi. Umatras siya ng 2 hakbang. Dumulas ang kanyang paa, muntik nang mahulog sa puwit. Nagkunwaring matapang, tumili siya. Ano ang ginagawa mo? Tanong lang. May mas magandang paraan para magtanong. Walang utang sa iyo ang pamilya Brooks. Ang mahigpit kong babala ay natakot kay Gning, Gable at pinalayas siya. Nang makatakas si Genging, Gable, mabilis akong lumabas. Lumingon ako at nakita si Clara na nakatingin sa pintuan. Kumikinang ang mata niya sa pag-asa. Pangako ko sa kanya, hintayin mo ako sa bahay, Clara. Mangangaso ako ngayong gabi. Ako, Ethan Brooks, hinding-hindi yumuyuko sa tadhana. At ang buhay ni Clara ay akin ding protektahan. Hindi ba ito ang hangal ng pamilya Brooks? Nang gugulo sa ganitong malamig na panahon? Pagdating ko sa puno sa may pasukan ng nayon, diretsyong nakasalubong ko si Sam Miller. Isang madayang daga siya. Dahil sa kanyang tiyuhin, si Hepe Frank Miller, siya ay nagnakaw, nang aapi ng mga babae at laging inaapi si Ethan. Sasampalin at sisipain siya, basta gusto. Ngayon, lumapit siya gaya ng dati at dumura sa paanan ko. Kaya natauhan ka na, mangangaso ka, pakanluran, maraming maihuhuli doon. Madali mong mahuhuli ang mga usa at kuneho. Nilibak ko sa isip ang mga bundok sa kanluran. Alam ko mula sa alaala ng orihinal na host. May pugad doon ng mabangis na inahing baboy at mga biik. Huwag ka ng mangaso. Iiwas ka kahit dumadaan ka lang. Gusto akong akitin ng basurang ito at isusuwag ako ng baboy ramo hanggang mamatay para makuha niya ang hipag kong si Clara para sa sarili niya. Talagang mabagsik iyon. Hindi ko na pinansin ang basurang ito. Oo,
Nakuha ko, sinunod ko ang direksyon niya pa kanluran at pumasok sa mga bundok sa kanluran. Pagkatapos, bumalik ako sa silangan. Hindi ako takot sa mga baboy ramo, pero si Clara ay naiwan sa bahay na mag-isa. Inisip ko na dapat akong dumaan sa mas ligtas na silangang bahagi para makabalik ako ng mas maaga. Pagdating ko sa kagubatan, sinundan ko ang mga bakas ng mababaw na kuko. Maliit at pinong-pino ang mga bakas. Galing ito sa mahalagang pulang soro. Ang balat ng pulang soro ay tunay na matigas na pera noong panahon na iyon. Pwedeng makakuha ng magandang pera ang isang buong balat ng pulang soro. Binagalan ko ang aking mga hakbang at pinatahimik ang aking paghinga. Yumuko ako ng mababa at hindi nagtagal, natagpuan ko ang isang matabang pulang soro. Ang balahibo nito ay makinis at makintab at matingkad na pulang parang apoy. Namumukod tangi ito sa puting niebe. Ngumunguya ito ng isang pabo. Panay ang tingin sa paligid ng may ingat. Wala itong ideya na papalapit na ang panganib. Pinigil ko ang paghinga. Dahan-dahang itinaas ang shotgun ko at tinutukan ang ulo nito. Hindi ito malayo, 55 yarda lang ang layo. Isang putok ang narinig. Sumugba ang mga bala ng shotgun sa hangin. Agad na bumagsak ang soro. Kumibot ito ng 2 beses, saka tumigil. Tulad ng dati kong buhay, hindi pumalya ang instructor na ito ng Special Forces. Tumakbo ako para tingnan. Timbang nito ay 22 pounds. Hindi nasira ang balat. Yumaman ako, sobrang saya ko. Naglagay ako ng ilang mga bitag sa malapit, gamit ang lubid at sanga para gumawa ng silo, para sa mga kuneho at pabo. Hindi nagtagal, nakahuli ako ng 3 matabang kuneho at 2 pabo. Isinabit ko ang pulang soro sa aking balikat. Isinabit ko ang mga kuneho at pabo sa aking baywang at nagtungo sa bahay habang sumisipol ng tugtugin. Nang makarating ako sa tarangkahan ng bahay, narinig ko ang sigaw ng aking hipag sa loob. Puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang boses niya. Nakaramdam ako ng pangingilabot. Bitawan mo ako, Sam. Tampalasan ka. Mamamatay ka ng napakasakit. Lumundag ang puso ko. Dumiretso ang galit sa aking ulo na nagpasiklab sa buong katawan ko. Inihagis ko ang pulang soro mula sa aking balikat at sinipa ang tarangkahan ng bakuran para mabuksan. Nagpula ang aking dugo sa nakita ko. Nilamon ako ng galit. Kinulong ni Sam si Clara. Isang kamay niya ang pumipigil sa balikat niya. Ang isa naman ay hinihila ang kanyang damit. Pinunit niya ang kanyang magaspang na baro na nagpapakita ng manipis na damit sa ilalim. Puting-puti ang mukha ni Clara sa takot. Lumaban siya ng buong lakas, pero hindi siya katapat ni Sam. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sam, sumigaw ako na umalingaw-ngaw ang boses ko sa bakuran. Natigilan si Sam saglit. Pagkatapos ay tumawa siya ng mahina. Hangal, bakit ka maagang bumalik? Nang makita niya akong sumugod sa kanya, tumigil si Sam sa pagsasalita. Sumigaw ang matandang may mabigat na panga. Walang saysay ang makipag-usap sa isang hangal. Turuan din kita ng leksyon. Gaya ng dati, si Sam ay nag-ugoy ng kamao at sumugod sa akin. Pero hindi tulad ng dati, ang aking malalaki at matitigas na kamao ay hindi lang palamuti. Bago pa man makareact si Sam, ang aking suntok ay nagpapalipad sa kanya ng 6 na talampakan. Sinubukan niyang sumigaw pero sinipa ko muna siya sa tiyan. Buong-buo ang lakas ko sa sipang iyon. Nasa matinding sakit si Sam, halos hindi siya makapagsalita. Pero ang puot at kasakiman sa kanyang mga mata ay nagsasabi, sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon, gagawa ako ng panibagong hakbang laban sa hipag mo. Kaya tinuruan ko siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Lumingon ako at binuhat ang pulang soro. Pagkatapos ay pinaghampas ko ito ng buong lakas sa kanyang ibabang likod. Si Sam ay naglabas ng nakakapangilabot na hiyaw at bumagsak. Nagbubula ang bibig. Nabaluktot siya na parang bola. Maaaring nabali pa ang buto ng kanyang binti. Namilipit siya sa sakit. Nakaakit ng maraming taga na yon ang kaguluhan. Sumilip sila sa pader ng bakuran. Nakatitig kay Sam na nakahiga sa lupa. At sa galit na nagmumula sa akin. Sobrang takot nila, hindi man lang makahinga. Naging takot ang kanilang pag-usisa. Pinagmasdan ko ang karamihan ng may malamig na tingin. Tinagpas ng tingin ko ang kanilang mga mukha na parang patalim. Sumigaw ako. Ano ang tinititigan ninyo? Umalis kayo! Ang mga taga-nayon ay nagmukhang gumaan ng loob at agad na nagkanya-kanya, tumakbo ng mas mabilis pa sa mga kuneho. Hindi man lang sila nangahas sumilip sa pader. Mabilis kong tinulungang tumayo ang nanginginig na si Clara. Nanlambot siya ng tuluyan. Ang kanyang mukha ay malapatay na putla. Pati ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tinapik ko ang kanyang likod at marahan siyang inalo. Ayos lang, nandito na ako ngayon. Walang mananakit sa iyo habang nandito ako. Si Clara ay sumugod sa aking mga bisig at humagulgol ng hindi mapigilan. Inilabas niya ang lahat ng kanyang dalamhati at takot sa pag-iyak. Mahigpit ko siyang niyakap at tahimik na nangako. Wala nang mananakit sa mga mahal ko kailanman. Pipilayin ko ang sinumang sumubok. Ang mga hiyaw ng paghihirap ni Sam sa wakas ay nakaakit kay Hepe Frank Miller ng Nayon. Nagdala siya ng ilang opisyal ng Nayon na sumugod sa looban. Bawat isa ay may suot na disenteng makapal na jacket at mayabang na tingin. Si Frank ay pandak at mataba, may malaking tiyan at may buhok na nakaahit pabalik. Nang makita niya si Sam na umuungol sa lupa, biglang nagdilim ang kanyang mukha.
parang ulap ng bagyong dumarating. Tumitig siya kay Clara at kumikislap ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Nakadikit ang kanyang masamang tingin sa kanya. Nakapangilabot ito sa akin. Pagkatapos, itinuro niya ako at sumigaw. Ethan! Ang kapal ng mukha mo! Paano mo nagawang manakit ng tao dito? Wala ka bang respeto sa opisina ng nayon o sa batas? Nang makita ni Sam si Frank, parang dumating na ang kanyang tagapagligtas. Nagpumiglas siyang iangat ang kanyang ulo. Umiiyak siyang sumigaw. Tito Frank! Kailangan mong ipagtanggol ako. Pumunta ako para aliwin si Clara at tulungan siya sa kanyang pagdadalamhati. Pero nahuli ko silang nag-iisa ni Ethan sa loob ng bahay. Nakakahiya ito. Ilang salita lang ang sinabi ko at binugbog niya ako hanggang mahimatay. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Nahihirapan ako. Doon, nagkagulo ang mga taga-nayon. Ang kanilang chismis ay parang isang kuyog ng langaw. Kaya pala, si Ethan ay kasisimula palang magkamalay at ipinagtatanggol na niya si Clara. May kakaibang nangyayari. Tama, isang lalaki at babae na nag-iisa. Ano ang sasabihin ng mga tao? Nakakahiya sila sa buong nayon ng Red Star. Kailangan silang pakitunguhan ni Happy Miller o kaya ay masisira nila ang buong nayon. Habang nakikinig si Frank sa mga taga-nayon, ngumiti siya ng masama. Mukhang inaasahan na niya ito. Inubo niya ang kanyang lalamunan at nagpanggap na opisyal. Pero sa totoo, naghihiganti lang siya. Ethan! Clara! Sinira ninyo ang ating nayon sa inyong walang hiyang asal. Ipapahatak ko kayo sa administrasyon ng bayan para sa pampublikong pagsaway. Makikita ng buong nayon ang mangyayari sa mga lumalabag sa patakaran. Tahimik kong sinumpa ang walang hiyang matandang iyon. Pero wala akong pinakita. Malamig ang tingin ko. Itinuro ko ang soro, kuneho, at pabo. Sa may pintuan, natawa ako ng malamig, saka sumigaw ako na nilunod ang lahat ng bulungan. Happy Miller, tingnan mo nang mabuti. Kakahuli ko lang ng mga ito sa bundok, hindi pa tuyo ang dugo. Kung nasa bahay ako at nakikipaglandian sa aking hipag, kailan pa ako magkakaroon ng oras para mangaso? Ano, kaya ko bang nasa dalawang lugar ng sabay? Lahat ay napalingon sa mga nahuli sa may pintuan. Basa pa ng dugo ang balahibo ng soro, naninigas pa ang katawan ng kuneho. Kitang-kita ang dugo na wala ang mga bulungan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Dahil naisip nilang may katwiran ako, nagdilim ang mukha ni Frank. Mukha siyang sinampal, pero hindi siya sumuko. Nagtalo siya ng matigas ang ulo. Sino ang makapagsasabing hindi mo nakuha ang mga iyan kanina? Baka kahapon mo pa nakuha ang mga iyan at dinala mo ngayon para magyabang. Noong pumunta ako sa bundok, kinausap ako ni Sam sa may pasukan ng nayon. Sinabi niya sa akin na pumunta sa kanluran. Tinitigan ko si Frank. Matalim ang aking tingin. Mahina ang boses ko, pero malinaw ang bawat salita. Tumama ng malakas ang bawat salita. May lungga ng baboy ramo sa kanluran. Gusto niya akong patayin para masamantala niya ang aking hipag. Hindi ako nauto. Pumunta ako sa silangan, nakahuli ng ilang hayop, at bumalik. Dumating siya sa bahay ko at hinawakan-hawakan ang aking hipag. Sa mga salitang iyon, ang tingin ng mga taga-nayon kay Sam ay biglang nagbago. Naging paghamak ang kanilang awa. Alam ng lahat ang lungga ng baboy ramo sa kanluran. Malinaw na gusto ni Sam akong patayin. Noon din, isang matandang pastol ang lumabas mula sa karamihan. Nakasuot siya ng sirasirang padded coat at may dalang latigo ng pastol. Umubo siya ng 2 beses. Matanda pero malakas ang boses niya. Kaya ko siyang patunayan. Nagpapastol ako ng tupa sa silangang burol ngayon. Nakita ko si Ethan na nangangaso doon. Hinabol niya ang isang pulang soro ng mahigit kalahating milya. Kitang-kita ko ito. Ang matandang pastol ay isang mabuti at matapat na tao. Hindi siya nagsinungaling sa buong buhay niya. May bigat ang salita niya. Nang magsalita siya, naglaho ang mga paratang ni Frank. At nagbago ang isip ng mga taga-nayon. Sinimulan nilang tawaging bastardo si Sam. Sinubukan niya akong saktan, pero siya ang binugbog. Tama lang sa kanya. Sinamantala ko ang pagkakataon. Inalalayan ko si Clara sa balikat at ipinahayag ko ng malakas para marinig ng buong bakuran. May relasyon na kami ni Clara. Wala na ang kapatid ko. Kaya tama lang na alagaan ko siya. Sa lalong madaling panahon, ipaparehistro ko ang kasal namin sa administrasyon ng bayan. Bukas at tapat ang relasyon namin. Hindi kami natatakot sa chismis. Napaatras si Clara at tumingin sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng gulat at hiya. Kinindatan ko siya, naunawaan niya agad, namula at ibinaba ang ulo. Tahimik na kinumpirma ang aking kwento. Ngayon, wala nang magawa si Frank. Namula ang mukha niya. Pagkatapos ay namutla. Parang palet ng pintor. Nakakadiri. Sumilip-silip ang kanyang mga mata habang nagbabalak ng panibagong lansihin para bigyan ako ng problema. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at mayabang na sinabi, sige, papalampasin na namin ito. Pero may balita lang kami galing sa bayan. May 2 dalagang ipapadala rito. Tutuloy sila sa bahay mo. Wala naman tao sa bahay mo. Kaya mo naman silang pagbigyan. At tungkol sa utang na butil ng komunidad, may 3 araw ka para bayaran lahat. O kaya, sasagot ka sa akin. Lumubog ang aking puso. Itong matandang bastardo, isinasako sa akin ang mga ito para lang ako mahirapan. 2 bibig pang kakainin. Bayaran lahat ng utang sa 3 araw? Imposible ang hinihingi niya. Tiningnan ko si Frank ng masama at binigkas ko ng may diin ang bawat salita. Sige,
Gagawin ko. Suminghal si Frank ng malamig at ipinahila si Sam. Nang umalis siya, sinulyapan niya ako ng matalim. Parang may lason na talim ang titig niya. Dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang mga taga-nayon. Bago umalis, nagchismis sila tungkol kina Clara at sa akin. Hinawakan ni Clara ang braso ko at nagtanong ng may pagkabalisa. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Ethan, ano ang gagawin natin? Paano natin makukuha ang ganoong kalaking pera sa loob ng 3 araw? At mayroon pang 2 babaeng tagalungsod. Halos hindi na tayo makakain ng sapat. Paano natin sila papakainin? Tiningnan ko siya ng matatag at may tiwala. At tinapik ko ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Tiniyak ko sa kanya. Makakahanap tayo ng paraan. 2 babaeng tagalungsod at 1 utang lang iyan. Kaya ko iyan. May plano na ako. Ang silangang bundok ay tiyak na may mas maraming mahahalagang bagay. Matapos, talunin si Sam at harapin ang matandang demonyong si Frank. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag. Ngunit, hindi naging gaan ang aking pasanin. Ngayon, kailangan ko ng pakainin sina Sofia at Lily at ang utang namin sa kolektibo. Ang mga kakaibang hayop mula sa bundok ay hindi sapat. Maingat kong inalis ang balat ng pulang soro. Pagkatapos, inihanda ko ang karne ng kuneho at pugo at inasnan ko ito. Ang mga halamang gamot sa likod na burol ay yumayabong. Kumuha ako ng asarol at naghukay ng ilang magagandang buplurum. Gumawa ako ng 2 malaking bundle ng bellflower at ipinaalam ko kay Clara. Sinabi ko sa kanya na bantayan ang bahay. Pagkatapos ay dinala ko ang mga nahuling hayop at halamang gamot sa bayan. Mas abala ang bayan kaysa sa nayon. Halo ang mga sigaw ng tindero at mga kampana ng bisikleta. Iba't ibang padded coat ang suot ng mga tao. Mukha silang abala at determinado. Dumiretso ako sa istasyon ng supply at marketing. Ito ang pinakalehitimong mamimili sa paligid at ang tanging legal na lugar para magbenta ng mga ligaw na produkto. Ang mamimili sa likod ng counter ay isang lalaking may mukhang weasel. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Napansin ang aking mga damit na may tagpi, na puno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang karne ng kuneho at binaliktad. Parang isang maruming bagay. Ngumisi siya at sinabing hindi ito sariwa. Ang balat ng pulang soro ay disente, medyo maliit lang. Paano kung 10 dolyar para sa balat ng pulang soro? Kuneho, 50 sentimo bawat libra. Halamang gamot? Walang bumibili. Kunin mo o iwan mo. Napangisi ako sa isip. Hindi man lang iyan kalahati ng presyo sa merkado. Akala niya, isang batang taga-nayon, hindi alam ang kasalukuyang presyo. Ang balat ng pulang soro ay umaabot ng 20 dolyar sa black market. Ang karne ng kuneho ay 1 dolyar bawat libra. Gusto niya akong babaan ang presyo at kanya ang pagkakaiba. Walang imik. Binuhat ko ang aking mga paninda at umalis. Mapanganib ang black market. Maaari akong arestuhin pero makatarungan ng presyo. Mas mabuti kaysa maloko. Hoy! Iho! Teka! May sumigaw sa likod ko. Dumagundong ang boses. Lumingon ako. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na naka-mouse suit ay mabilis na sumunod sa akin. Nakasuot siya ng badge ng istasyon ng supply at marketing. Siguro siya ang tindero. May mainit siyang ngiti, hindi tulad ng masungit na clerk ng pagbili. Lumapit siya sa akin, tiningnan ang dala ko sa likod, at lumiwanag ang mga mata niya. Ako si Oliver, ang tindero dito. Bibiling ko lahat ng dala mo. Balat ng Red Fox, 20 dolyar. Karne ng kuneho, 1 dolyar at 20 Presyo ng halamang gamot ay batay sa kalidad. Buplurum, 50 sentimo bawat libra. Ugat ng balloon flower, 60 sentimo bawat libra. Kabuuan ay 28 dolyar at 50 sentimo. Makatarungan naman ang presyo, di ba? Mas mataas pa sa inaasahan ko. Tumango ako. Deal. Napabuntong hininga ako ng ginhawa. Habang binibilang ni Oliver ang pera, patuloy niyang pinupuri ang mga halamang gamot ko. Binigyan niya ako ng thumbs up. Iho, naani mo ng tama ang mga halamang gamot na ito. Buo ang mga ugat, walang dumi, o buhangin. Talagang alam mo ang iyong ginagawa. Dalhin mo sa akin ang anumang magandang paninda. Babayaran kita ng mataas na presyo. Hindi kita lolokohin. Sa may 28 dolyar at 50 sentimo sa aking bulsa, mas naging panatag ako. Iyon ay isang malaking halaga. Sapat na para sa isang karaniwang pamilya sa loob ng isang buwan. Ang aming mga winter coat ay masyadong manipis pa, kaya dumiretso ako sa patahian para sa tela at bulak. Gusto kong gumawa ng bagong padded coat para kay Clara. Ang may-ari, si Rachel, ay nag-aayos ng mga libro. Nakasuot siya ng floral padded jacket at may pinong mga tampok sa mukha. Isang matalas na katalinuhan ang makikita sa kanyang mga mata. Nang makita niya ako, tumingala siya at ngumiti. Ngumiti siya ng mainit. Iho, tela o custom na damit. Sinabi ko sa kanya, ang kailangan ko. Bumili ako ng 2 rolyo ng magaspang na tela at 3.3 libra ng cotton batting. Habang nagbabayad ako, biglang ibinaba ni Rachel ang kanyang boses. Sumandal siya ng malapit. Sabi niya, Iho, babalaan kita. Yung 2 babaeng tagalungsod na kasama mo, natatakot ako na may naghahabol sa kanila. Kahapon, si Frank ay bumubulong sa mga opisyal ng bayan sa bayan. Sinabi niya na pipilitin niya silang dalhin sa isang malayong kampo ng pagtotroso. Malupit doon. Kapag nakaalis sila, hindi na sila babalik. Lumubog ang puso ko. Ang matandang bastard na si Frank ay may masamang balak. Sinusubukan niyang maghiganti sa akin.
sa pamamagitan ng pag-target sa dalawang babaeng iyon. Nagpasalamat ako kay Rachel at nagmamadaling umuwi, dala ang tela at bulak. Hindi ko mapigilang maglakad ng mas mabilis. Pag-uwi ko, naglilinis si Clara kasama sina Sofia at Lily. Nakasuot ang dalawang voluntaryong tagalungsod ng malinis na double-breasted na Amerikana. Mukha silang di mapakali. Hinati ko ang tela sa kanila. Pareho silang nagpapasalamat pero kinakabahan din. Pumorma akong seryoso at inilahad ang mga patakaran. Hindi ako nagpapakain ng mga palamunin. Sa loob ng 3 araw, magtatrabaho kayo sa bukid kasama si Clara para kumita ng mga puntos sa trabaho para sa pagkain. Kung handa kayong magtrabaho, manatili kayo. Kung hindi, umalis na kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Kinagat ni Sofia ang labi at tumango. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Dahil sa takot, mabilis na pumayag si Lily. Natatakot na baka palayasin ko siya. Alam kong parang naging malamig ako, pero kapag ganito kahirap ang buhay, ang mabuting puso ay papatay sa iyo. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong pagtrabahuhan ito. Mukhang malaki ang $28.50, pero kulang pa para mabayaran ang utang namin. Pero halos hindi ito sapat para mabayaran ang aming utang. Sinabi ni Frank na ang utang at multa ay umabot sa $50. Kung hindi namin mabayaran lahat sa loob ng 3 araw, babasagin niya ang aming kaldero. Alam na alam kong hindi sapat ang mga karaniwang produkto ng bundok. Pagkatapos kong mag-isip, kailangan kong pumunta ng mas malalim sa bundok. Doon naroroon ang mga tunay na kayamanan. Tulad ng ginseng, ang matandang ligaw na ginseng ay maaaring ibenta ng mahigit $100, sapat upang mabayaran ang utang at may matitira pang marami. Bago umalis, pinakintab ko ang aking rifle hanggang sa kumikinang ito. Nagdala rin ako ng 2 itak, isang nakasukbit sa aking sinturon at isang hawak sa aking kamay. Tiningnan ako ni Clara, namumula ang mga mata. Pinaakyat niya ako ng 2 kamote cake. Hinigpitan niya ang aking lumang padded coat sa akin. Ethan, mag-ingat ka. Umuwi ka ng maaga. Dala ang mga cake sa aking jacket. Pumunta ako sa bundok sa pamamagitan ng umagang hamog. Habang palalim ako ng palalim, lalong lumalapot ang kagubatan. Ang niebe ay umabot hanggang tuhod ko. Makapal na mga dahon ang nakatakip sa lupa. Ginagawang mahirap ang bawat hakbang. Gamit ang aking kasanayan, sa pagsubaybay mula sa aking nakaraang buhay bilang Special Forces, dumikit ako sa mga lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Doon nagtatago ang malalaking hayop. Matapos maglakad ng halos buong araw, gutom na ako. Umupo ako sa isang bato at kumain ng kamote cake. Noon ko lang, naamoy ko ang mahinang amoy panggamot. Hindi ito mapagkakamalan. Sariwa at malakas. Hindi ito ordinaryong halaman. Ginseng ito. Isang alon ng tuwa ang dumaan sa akin. Bigla akong tumindig. Sinundan ko ang amoy. Pagkatapos ng 1 oras na paglalakad, sa isang matarik na bangin, nakita ko ang isang ginseng na kasing taas ng palad. Ang mga dahon nito ay matingkad na berde. Namumukod tangi sila laban sa niebe. May bahagyang pula sa ilalim nito. Isang matingkad na pulang berry ang nasa dulo. Siguradong mahigit 10 taon na ito. Maaaring ibenta ang kayamanang iyon sa malaking halaga. Lumundag ang puso ko. Nagsimula akong umakyat para hukayin ito. Nang bigla akong nakarinig ng mahinang alulong ng lobo. Matalim at paos ang alulong. Puno ng amoy ng dugo. Lumingon ako. May isang lobong nakayuko sa tambak ng niebe. Dumudugo ang hulihan nitong binti. Nabahira ng dugo ang malawak na bahagi ng niebe. Ngunit nakamamatay ang tingin nito. Nakatutok ang mga mata nito sa ginseng sa bangin. Kaya itong halimaw ay nagbabantay dito. Walang mas mabangis pa sa isang sugatan na lobo. Akala nito ay gagaling ito sa ginseng at hindi nito hahayaan ang sinuman na lumapit. Hinawakan ko ang aking itak. Naninigas ang bawat kalamnan. Handa para sa isang nakamamatay na laban. Noong nasa hukbo ako dati, nakatagpo na ako ng mga lobo. Alam ko kung ano ang kaya nila. Mas malala pa ang sugatan na lobo. Kapag nagwala ito, kaya nitong lumaban kahit sa tigre. Nakita ako ng lobo. Naglabas ng mahinang ungol at bigla akong sinugod. Isang mabahong mapulang bugso ang tumama sa mukha ko. Napakunot ang noo ko dahil sa baho. Umilag ako at sinugatan ang harapang binti nito ng itak. Tumagos ang talim sa balat nito na may basang lagaslas. Sumabog ang dugo. Namilipit sa sakit ang lobo. Umangal ito, umikot, at muling sumugod. Kumamot ang matatalim nitong kuko sa kaliwang braso ko. Agad na nagbukas ng isang duguang sugat. Napangiwi ako sa sakit. Lalo itong nagalit dahil sa amoy ng dugo. Naging pulang-pula ang mga mata nito. Handa itong punitin ako at kainin ng buhay. Naalala ko ang aking pagsasanay sa militar dati. Tumigil ako sa pag-iwas. Sa halip, sinugod ko ang lobo. Hinawakan ko ang ulo nito pababa gamit ang kaliwang kamay. Hinawakan ng mahigpit ang itak sa kanang kamay at ibinaon ito sa leeg nito ng buong lakas. Nakabaon ang itak hanggang kalahati sa leeg nito. Bumulwak ang dugo, tumalsik sa buong katawan ko. Nagpumiglas ang lobo ng ilang beses, dahan-dahang nanghina, at tuluyang tumigil sa paggalaw. Nang patay na ito, bumagsak ako sa niebe. Humihingal. Nag-aapoy ang sugat sa kaliwang braso ko. Dumaloy ang dugo sa braso ko. Nagmantsa ng pula sa niebe. Binalot ko ang sugat ng isang piraso ng tela, saka tinakpan ng balat ng lobo para pansamantalang tumigil ang pagdurugo. Pagkatapos ng maikling pahinga, maingat akong umakyat sa bangin
hinugot ang aking kutsilyo, at dahan-dahang naghukay sa paligid ng mga ugat ng ginseng. Kailangan ng ingat ang paghuhukay ng ginseng. Mas mabuti pang isuko ang 10 ektarya kaysa mawalan ng isang ugat. Kung maputol ang isang ugat, bumaba ng husto ang presyo. Inabot ako ng mahigit kalahating oras upang makuha ang ligaw na ginseng, kasama ang mga ugat. Binalot ko ito ng lumot at isinilid sa loob ng aking Amerikana. Panatilihin ng lumot na sariwa ito at pipigilan ang ginseng na malanta. Sa pagtingin sa bangkay ng lobo, naisip ko ang isa pang ideya. Kung maingat kong babalatan ng lobo, malaki ang halaga ng balat. Maaari kong iuwi ang karne para sa kinakailangang nutrisyon. Hinugot ko ang aking itak at ginamit ang kasanayan sa nakaraang buhay upang maingat na balatan ang lobo. Matapos magtrabaho ng mahigit kalahating oras, nakuha ko ang magandang balat ng lobo at 2 malalaking hiwa ng karne. Isinabit ko ang balat ng lobo sa aking balikat, kasama ang ginseng na nasa loob ng aking Amerikana. Isinabit ko ang karne ng lobo sa aking baywang at bumaba sa burol patungo sa paglubog ng araw. Nang humampas ang malamig na hangin, lalong sumakit ang sugat sa kaliwang braso ko. Pero tuwang-tuwa ako. Gamit ang ginseng at balat ng lobong ito, natakpan na ang aming utang. Makakabili kami ng sapat na butil para sa taglamig at marami pa ang matitira. Dala ang ligaw na ginseng na nakasilid sa loob ng aking Amerikana. Diretso akong pumunta sa patahian ng bayan. Pagkita ni Rachel sa ginseng, nagliwanag ang mga mata niya. Parang nakakita siya ng napakahalagang kayamanan. Nakaratay ang nanay niya at may talamak na anemia. Kailangan niya ito para mabuhay. Ethan, may edad na itong ginseng. Malinis ito, buo ang mga ugat, at matataba ang mga buto. Hindi bababa sa 20 taon ang edad nito. Maingat na hinawakan ni Rachel ang ginseng at nanginginig ang boses niya sa sobrang excitement. Bibigyan kita ng $200. Simula ngayon, doble ang bayad ko sa anumang dadalhin mo kaysa sa presyo sa palengke. Deal? $200? Tuwang-tuwa ako. Malaking pera iyon. Sapat na para mabuhay ang isang ordinaryong pamilya ng mahigit 6 na buwan. Pumayag ako agad. Inilagay ko ang pera sa bulsa at nakipagkasundo ako sa kanya ng pangmatagalan. Ibebenta ko sa kanya ang lahat ng aking nahuling laro at mga halamang gamot. Hindi na ako magpapalugi sa istasyon ng supply at marketing. Umuwi akong may dalang pera. Tumayo ako ng mas tuwid. Naging magaan ang aking mga hakbang. Ngayon ay mababayaran ko na ang lahat ng ating utang, makabili ng maraming bagay para sa pamilya, at mabigyan si Clara at ang iba pa ng mas magandang buhay. Pero pagdating ko sa bahay, alam kong may mali. Binuhusan ng kerosene ang tumpok ng kahoy sa sulok. Nakasinghot ako ng mahinang amoy ng kerosene na masangsang. Isang kalahating sunog na posporo ang nasa malapit. Nanlumo ang aking puso. Pilay na ang binti ni Sam, kaya siguradong nagbabalak siyang maghiganti. Susunugin niya ang bahay ko sa gabi at magpapanggap na aksidente. Sisira niya ang lahat nang hindi siya mahuhuli. Ngumisi ako. Ang hangal na iyon, talagang iniisip na ako pa rin ang hangal na dati niyang inaapi. Mukhang gusto niyang mamatay. Sinundan ko ang mga yapak sa may pader. Tulad ng inaasahan, sa damo sa likod ng bahay, nakita ko ang bitag na inilatag ni Sam at ng 2 loko. Natatakpan ng niebe at dahon. Nakatago ang trigger sa tuyong damo. Mukhang walang palya. Walang awa ang hayop na iyon. Hindi lang niya balak sunugin ang bahay ko. Gusto niya akong mahuli sa bitag. Saka ako i-frame at iharap sa administrasyon ng bayan. Agad kong alam ang gagawin. Gagantihan ko siya ng sarili niyang lason. Una, inayos ko ang trigger ng bitag. Ginawa itong sobrang sensitibo. Kahit bahagyang hawak, ta-trigger na. Tapos naghukay ako ng malalim na hukay sa ilalim. Pinuno ko ang hukay ng dumi at ang baho ay hindi matiis. Sa wakas, isinabit ko ang kalahating ligaw na kuneho bilang pain. Ngayon, maghintay na lang ako sa hangal na iyon. Kapag handa na ang lahat, pinagpag ko ang mga kamay at pumasok sa loob. Inilipat ko ang tumpok ng kahoy sa gitna ng bakuran. Tapos naglagay ako ng 2 timba ng tubig sa tabi. Nagtanong si Clara at ang iba kung ano ang problema. Ngumiti ako at sinabing wala at sinabing huwag silang mag-alala. Maaga sa susunod na umaga, halos hindi pa ako nagigising nang may nakakilabot na sigaw mula sa labas. Napakataas at matinis na halos manginig ang balat ko. Ha! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nahulog si Sam sa hukay ng dumi. Basang-basa sa dumi mula ulo hanggang paa. Ang baho ay sobra-sobra. Isang paa ang nakaipit ng mahigpit sa bitag. Punit-punit at duguan. At sumisigaw siya sa sakit. Nagpupumiglas siya sa hukay ng dumi. Ang 2 loko na kasama niya ay matagal nang umalis. Siguradong alam na nila na may mali. At natakot na madamay. Dahil sa ingay, dumagsa ang mga taga-nayon. Nang makita nila si Sam sa kalagayang iyon, nagtawanan sila. Baluktot sa kakatawa, may nakakilala ng bitag ni Sam at itinuro siya. Sabi niya, karapat-dapat sa kanya. Nakuha ni Sam ang nararapat sa kanya. Buong araw siyang nagpapakatamad, walang ginagawa, kundi masasamang bagay. Tama, malinaw na gusto niyang sakta ng pamilya ni Ethan. Pero nahulog siya sa sarili niyang bitag. Karma iyan. Tingnan natin kung mga-api pa siya ulit. Nakahiga si Sam sa hukay ng dumi. Habang pinapakinggan niya ang chismis ng mga taga-nayon, namula ng husto ang kanyang mukha. Pero hindi gumagalaw ang nakulong niyang binti.
Kailangan lang niyang tiisin ang kahihiyan. Nanginginig siya sa galit, pero hindi makapagsalita. Tumayo ako sa pintuan, pinagmamasdan ng lahat ng malamig na tingin. Ito lang ang paraan para harapin ang isang taong hamak tulad niya. Sisiraan ko ang reputasyon niya ng tuluyan at sisiguraduhing hindi na siya makakabangon pa. Kapag may pera na ako, ang unang prioridad ko ay ang aming tahanan. Bumili ako ng 2 malaking sako ng bigas sa bayan. Pagkatapos, hinatak ko pa uwi ang isang kariton ng uling. Inipon ko lahat sa bakuran. Parang 2 maliit na bundok. Ang bakuran ay puno ng bigas at uling. Si Clara ay hindi mapigilang ngumiti sa nakita. Ang alalahanin sa kanyang mga mata ay nawala rin. Tiningnan ko ang malamig na higaan na lupa at nagpasyang gumawa ng may init. Ang taglamig sa hilaga ay napakalamig. Sa gabi, nagsisiksikan kami para lang mainitan. Si Clara ay nagkakapamumula sa balat tuwing taglamig. Nakasakit ng puso ko ang makita ito. Sa may init na higaan, magiging mainit kami sa gabi at hindi na muling magyayelo. Nagsimula na ako agad. Pumunta ako kay Maestro Mason at nagtanong kung paano gumawa. Siya ay sabik na tumulong. Itinuro niya sa akin kung paano gawin ang mga chimenea at maglatag ng mga batong slabs. Nagputol ako ng mga batong hindi nasusunog sa burol. Hinila ko ang mga ito pa uwi at 2 araw akong nagtrabaho. Handa na ang bagong mainit na kama. Sa gabi, sinindihan ko ito gamit ang karbon. Naging mainit at maaliwalas ang kama. Umaagos ang init sa daanan ng usok. Pinapainit ang buong silid. Umupo sina Clara, Sofia at Lily sa kama. Nagtipon-tipon sa isang maliit na mesa, kumakain ng mainit na lugaw na kamote. Nagningning ang kanilang mga mukha sa init. Ang ganda nito. Hindi na tayo lalamigin sa pagtulog. Naramdaman ni Clara ang mainit na kama at ngumiti ng husto. Kamakailan, ang 2 babaeng tagalungsod ay nagsimulang tumulong. Matalino si Sofia at nag-alok na mag-ingat ng mga libro. Sinusubaybayan niya ang bawat gastos sa bahay. Hanggang sa huling sentimo, mahusay si Lily sa mga gawaing kamay. Marunong siyang magluto, manahi, at mag-ayos ng kahit ano. Pinananatili niyang maayos ang bahay. Habang nagkakabuo ang aming tahanan, sa wakas ay nakaramdam ako ng kapanatagan. Pero alam ko ang isang bagay. Ang matandang bastos na si Frank ay nagbabalak pa ng isang bagay. Kailangan kong mag-ipon ng mas maraming pera at bumili ng ilang sandata. Kung sakali, pagkatapos kong isipin ito, nagpasya akong subukan muli ang aking swerte sa mga burol at maghanap ng mas maraming mahahalagang bagay. Isang gabi, madilim ang langit at malakas ang hangin. Perpektong panahon para manghuli. Dinala ko ang aking itak at triple sa mga burol para suriin ang mga bitag na aking inilagay. Pero nang makarating ako doon, galit na galit ako. Ilang bitag ang nasira at wala na ang mga nahuli sa loob. Ilang hilera ng mga bakas na hugis bulaklak ang naiwan. Maliit at maselang. Tuso at tampalasan ang mink na iyon. Hindi lang nito ninakaw ang huli ko. Sinira rin nito ang bitag ko. Mas mahal ang balat ng mink kaysa sa pulang soro. Maaaring umabot ng mahigit 100 ang isang buong balat ng mink. Ito ay dekalidad na balahibo. Nagising ang aking pagiging mapagkumpitensya. Gamit ang aking kasanayan sa pagsubaybay ng Special Forces, sinundan ko ang mga bakas nito. Nakalatag ang mga bakas sa niebe. Habang palalim ako ng palalim, lalo ring lumalapot ang kagubatan. Napakalamig na nakakagat. Hindi ako pwedeng magpabaya. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking rifle pang hunting at nagmasid para sa anumang galaw. Nag-aalala na baka tambangan ako ng mink. Sinundan ko ito ng halos kalahating oras. Nagtapos ang mga bakas sa ilalim ng bangin. Tahimik akong gumapang palapit. Sa liwanag ng buwan, isang mink na may makinis at makintab na balahibo ang nakatago sa ilalim ng bangin, ngumunguya sa kunehong ninakaw nito mula sa aking bitag. Ang balahibo nito ay purong puti, parang isang bola ng niebe, kumikinang sa liwanag ng buwan. Kumibot ang mga dulo ng tainga nito. Mukhang may narinig ito. Pinigil ko ang aking hininga at dahan-dahang itinaas ang aking rifle. Nakatutok sa ulo ng tampalasang iyon. Pagkatapos, nag-isip ako, kailangang manatiling buo ang balat ng mink. Ang isang bala ay mag-iiwan ng butas dito. At babawasan ang halaga nito. Ibinaba ko ang aking riplo at hinawakan ang aking masyete. Ibabagsak ko ito gamit ang talim. Puti na parang multo ang niebe sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak ng mink ang kuneho sa panga nito at tumitig sa akin ang mga matang berde nitong kumikinang. Ang tingin nito ay maingat at mabangis. Parang binabalaan akong lumayo. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking rifle. Masyadong alerto ang tampalasang iyon. Kung pumutok ang baril, baka tumakbo ito. Bukod dito, kailangang manatiling buo ang balat. Mas mainam na gamitin ang talim. Hinigpitan ko ang hawak ko sa masyete at ginawang mahina ang aking mga hakbang. Dahan-dahan akong lumapit dito na parang pusa. Sinadya kong durugin ang ilang yelo sa tabi ko. Gamit ang kislap upang masilaw ang mink. Sa sandaling nagpikit ito, sumugod ako pasulong. Ibinagsak ng mink ang kuneho at inarko ang likod nito. Naglabas ito ng isang mababa at paos na ungol.
parang isang galit na kuting. Sumunod na segundo, sumugod ito sa akin na parang kidlat. Dumiretso ang matatalim nitong kuko sa aking mukha. Ang tampalasang iyon ay hindi kapanipaniwalang mabilis, parang kislap ng puting liwanag. Handang-handa na ako. Nang umiwas ako sa gilid, ipinagaspas ko ng malakas ang itak sa hulihan nitong binti. Thwack! Iniwa ng talim ang balahibo nito at nagsimulang tumagas ang dugo. Napaurong ang Mink sa sakit. Lumapag ito, umikot at sumugod muli. Mabilis pa rin ang mga paa nito. Gamit ang terrain, umatras ako. Inakit ito sa isang makitid na gilid. Kahit gaano kabilis ang halimaw, hindi ito makagalaw sa masikip na lugar. Kinailangan itong harapin ako ng diretso. Nang tamang-tama ang pagkakataon, sinipa ko ang Mink sa tiyan. Kalahati ng lakas ko ang inilaan ko sa sipa na iyon. Lumipad ito ng paikot sa hangin bago ito makalapag. Sinaksak ko ang itak sa leeg nito. Tumalsik ang mainit na dugo sa aking mukha. May matamis at metal na amoy. Nagpumiglas ang Mink ng ilang beses. Kumibot ang mga paa nito ng 2 beses. Saka tumigil ito. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Bumagsak ako sa niebe, nag-aagaw ng hininga. Ang mga galaw na iyon ay mukhang madali, pero sobrang delikado talaga. Kung ako ay isang hakbang na mas mabagal, mapupunit ang aking mukha. Pagkatapos ng maikling pahinga, inilabas ko ang kutsilyo na dala ko at maingat na inalis ang balat ng Mink. Ginawa ko ito ng hindi mabilang na beses sa aking nakaraang buhay. Kaya alam na alam ng aking mga kamay ang gagawin. Una, gumawa ako ng maliit na hiwa sa leeg. Pagkatapos, dahan-dahan kong binabalatan ng balat pababa. Maingat. Ingat na hindi masira ang balahibo. Di nagtagal, natanggal ng buo ang balat. Ang balat ngang Ming na puting niebe ay walang kapintasan. Wala na akong hihilingin pa. Matapos kong tapusin ang bangkay, itinapon ko ang mga duguan na organo sa bangin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang nakatagong butas sa likod ng bangin na natatakpan ng mga puting kristal. Kumikislap ang mga ito na parang asin sa liwanag ng buwan. Natatakpan ng mga baging ang butas. Di mo ito mapapansin kung hindi ka titingin ng maigi. Tumibok ang puso ko. Mukhang pamilyar ito. Nag-scrape ako ng maliit na piraso at pinainit ito sa aking flint. Natunaw ang kristal na walang amoy, kaya dinilaan ko ito ng bahagya. Naramdaman ko ang maalat at mapait na lasa sa dila ko. Asin! Purong asin! Nanlaki ang mata ko. Sinuri ko ng mabuti ang pader ng bato. Hindi ordinaryong kristal ang mga ito. Isang inabandon ng balon ng asin ito. May bitak sa pader ng bato. Tumagos ang tubig alat sa bitak at nagkristal sa labas. Sa panahon ng kakapusan, mas mahalaga ang asin kaysa butil. Rasyonado ito, kaya hindi mabibili ng pera. Regalo ito mula sa langit. Pinilit kong pigilan ang aking tuwa. Nakahanap ako ng ilang malalaking bato. Tinatakan ko ang pasukan ng balon ng asin. Pagkatapos, sa isang malapit na bato, nag-ukit ako ng marka na ako lang ang makakaintindi. Isang baluktot na karakter para sa aking pangalan, Lei. Babaguhin ng kayamanang ito ang aking buhay. Hindi ko maaaring ipaalam sa iba. Alam kong hindi dapat ipagmalaki ang aking kayamanan. Binuhat ko ang balat ng Mink at mga kuneho. Umuwi akong masigla ang mga hakbang habang umiihip ang hangin ng gabi. Hindi ko napigilang ngumiti. Sa balon ng asin na ito, madali kong mababayaran ang ating mga utang. Hindi na tayo magkukulang sa anuman. Kaya ko pang magtayo ng imperyo mula rito. Pagsapit ko sa bahay, nagbubukang liwayway na. Nakita ni Clara ang balat ng Mink na dala ko at tumalon siya sa gulat. Nagmadali siyang lumapit para alisin ang niebe. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Paano ka natabunan ng niebe? Siguradong nilalamig ka. Pumasok ka sa loob at magpainit. Nagmadali ring lumapit sina Sofia at Lily. Tinitigan nila ang walang kapintasang balat ng Mink. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Alam nila kung gaano kahalaga ang balat ng Mink. Sa bayan, ang mayayamang pamilya lang ang kayang bumili ng Amerikana ng Mink. Napalad ako sa bundok. Sabi ko nang walang pakialam. Hindi ko nabanggit ang balon ng asin. Masyadong mataas ang pusta. Mas mabuti kung kakaunti ang nakakaalam. Hindi nagtanong si Clara. Tiningnan lang niya ang mga gasgas sa braso ko. Pagkatapos ay nagpainit ng lugaw. Sa pagkakita sa mga mukha ng lahat na nag-aalala, napuno ng init ang aking puso. Sa balon ng asin, alam kong mabibigyan ko sila ng magandang buhay. Hindi na sila magkakalamig o magugutom. Dumating na ang araw ng pagbabayad ng ating utang. Noong umagang iyon, sumisikat ang araw. Tinulungan ako ni Sofia at Lily. Nabaligtarin ang mga halamang gamot na pinatuyo sa bakuran. Kalahating tuyo na sila at may mahinang amoy ng halamang gamot. Bigla, tumunog ang nakakainis na boses ni Frank. Sumigaw siya. Tiyak na narinig ng buong nayon. Ethan, nasa bahay ka ba? Nandito si Opisyal Liu. Lumabas ka at batiin siya. Kunot ang noo ko. Ibinaba ko ang ginagawa ko at binuksan ang tarangkahan. Sumusunod si Frank sa likod ng isang lalaking naka-mouse suit. Nakapangiti siya ng pambobola at nakayuko na parang hipon. Ang lalaki ay mga 40 anyos. May maliit na mata at baluktot na ilong. Puno ng kayabangan ang mukha niya. Talagang masamang balita siya. Siguradong si Lee, ang opisyal ng bayan. Nagsalikop si Lee ng kanyang mga kamay sa likod, taas ang baba, at tiningnan ako ng may paghamak, para akong basura. Puno ng paghamak ang boses niya. Nanguya siya. Ethan, ang lakas ng loob mo. May utang ka sa kolektibo.
Pero nagpapahinga ka lang sa bahay? Wala kang respeto sa administrasyon ng bayan. Mabilis na sumingit si Frank, yumuyuko at tumatango. Tama! Opisyal Liu? Sadyang hindi magbabayad ang batang ito? Kailangan nating turuan siya ng leksyon at ipakita kung sino ang kaharap niya. Habang nagsasalita siya, patuloy niyang tinitignan sina Sofia at Lily sa bakuran. Ang kanyang malibog na tingin ay puno ng kasakiman. Nakakasuka ito. Tamang-tama kayo. Malapit ko ng bayaran ng utang ko. Malapit ko ng bayaran ng utang ko. Tumawa ako ng malamig. Pumasok sa loob at bumalik na may dalang balutang tela. Binuksan ko ito. Sa loob ay eksaktong $200. Dagdag pa ang mga kupon sa pagkain na may halaga ng 12 dosenang libra. Sapat ito para mabayaran ang utang at may sobra pa. Inilagay ko ang pera at mga kupon sa pagkain sa harap ni Lee. Hindi malakas ang boses ko, pero malinaw na malinaw ang bawat salita at bawat isa'y tumatama ng may kalabog. Ang utang ay $35 at 70 sentimo. Narito ang $200. Ang natitira ay ituring mong ambag ko sa kolektibo. Sa sinabing iyon, parehong nanigas sina Frank at Lee. Maliwanag na hindi nila inaasahan na ang isang hangal na walang-wala tulad ko ay makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Namula ang mukha ni Frank, saka namutla. Parang sinampal. Mukha siyang sobrang nahiya. Umikot-ikot ang maliliit na mata ni Lee. Maliwanag na hindi pa siya handang sumuko. Bigla siyang nagkaideya. Inilipat niya ang tingin kina Sofia at Lily. Gusto niya ng isa pang dahilan para guluhin ako. Ethan, ang pagtanggap sa mga intellectual youth ng walang permiso ay labag sa alituntunin. Ang dalawang babaeng ito ay dapat ipadala sa malayong kampo ng pagtutroso para sa reforma sa pamamagitan ng paggawa. Kulang naman sila ng tauhan doon. Magandang disiplina ito para sa kanila. Agad siyang sinuportahan ni Frank at pinasiklab pa ang apoy. Tama si Opisyal Liu. Anong ginagawa ng dalawang babaeng iyon sa bahay mo? Isang lalaking mag-isa, kasama ang dalawang babae? Hindi maganda kung malaman ng iba. Papuntahin mo silang mag-impake ngayon at sumama kay Opisyal Liu. Nagseryoso ang mukha ko, umakbang ako pasulong at bumalot sa akin ang isang nakamamatay na aura. Ito ang banta ng isang taong nagmula sa tambak ng mga patay. Nang makita iyon, bumunot si Lee ng punyal mula sa kanyang sinturon. Itinutok niya ito sa akin ng may puot. Nagmamayabang siya. Ano, lalaban ka sa isang opisyal ng bayan? Binabalaan kita, labag yan sa batas. Ikaw? Nanunuya ako, malamig na parang yelo ang aking tingin. Bago pa siya makareact, hinawakan ko ang kanyang pulso na may hawak na punyal. Pinisil ko ng buong lakas. Lumangit-ngit ang mga buto niya. Napaungol si Lee sa sakit. Nahulog ang punyal sa sahig ng may kalansing. Gamit ang aking kabilang kamay, pinulot ko ang makapal na porselanang mangkok sa mesa. Pinisil ko ito ng bahagya. Lagutok! Nabasag ang makapal na mangkok sa aking pagkakahawak. Nahiwang ng mga piraso ang aking palad. Dumaloy ang dugo sa aking kamay. Tinitigan ko si Lee. Malamig na parang yelo ang aking tingin. Mabagal kong sinabi, Opisyal Liu, gusto mo bang lasapin ang mga pirasong ito? O lumayas ka na? Nakita ni Lee ang mga kamay kong puno ng dugo. Pagkatapos ay naalala niya ang sakit sa kanyang pulso. Namutla ang kanyang mukha sa takot. Hindi siya nangahas na manatili pa. Nagmamadali siyang lumabas ng bakuran. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya, Ethan, hintayin mo lang. Babayaran mo ito. Nang makita ni Frank Miller na lumalala ang sitwasyon, sinundan niya si Lee ng mabilis. Hindi man lang siya nangahas na lumingon. Natatakot siya na ako rin ang haharap sa kanya. Dumura ako sa lupa at pinunasan ang dugo sa aking damit. Nagmadaling lumapit si Clara. Hinawakan niya ang kamay ko at umiyak ng labis na nalulungkot. Pagkatapos ay binalot niya ang sugat ko ng isang piraso ng tela. Paano ka naging ganito kawalang ingat? Sugatan ng kamay mo. Hindi ba masakit? Namutla rin sa takot sina Sofia at Lily. Patuloy silang nagpapasalamat sa akin. Kinawayan ko sila at pinanood ang dalawang lalaking tumakas ng takot. Alam kong hindi pa ito tapos. Hindi ito pababayaan ni na Frank at Lee. Marami pang gulo ang darating. Hinawakan ko ang buong balat ng mink. Dumiretso ako sa patahian ng bayan. Ang balat na ito ay nasa perpektong kalagayan. Ang puting balahibo ay hindi nasira kahit kaunti. Tiyak na makakakuha ito ng magandang presyo. Gamit ang balat na ito, baka ako pa ay maipakilala kay Kalihim Vance. Pagkapasok ko, lumapit si Rachel para bumati sa akin. Nakita niya ang balat ng mink sa balikat ko. Lumiwanag ang mata niya, parang nakakita siya ng kayamanang napakahalaga. Ngunit bago siya makapagsalita, bumuntong hininga siya. Puno ng pagkabalisa ang boses niya. Ethan, dumating ang balat ng mink na iyan sa tamang panahon. Sigeng. Vance ay nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak sa loob ng 2 araw. Hindi makakatulong ang mga doktor sa klinika. Sabi nila, ang pambalot na gawa sa buong balat ay nagpapainit sa kanya at nagpapatatag sa sanggol. Si Kalihim Vance ay nagbabayad ng malaking halaga. Nagbigay sa akin ng ideya iyon. Pagkakataon ko na ito para mapalapit sa makapangyarihang tao. Si Kalihim Vance ang namamahala sa buong bayan. Kung mapapanig ko siya, kung gayon, hindi na mangahas sina Frank at Liu na guluhin ako. Hindi ko ibebenta ang balat na ito. Ibibigay ko ito sa kanya ng personal. Sabi ko ng desidido. Tunog matatag ako. Napatigil si Rachel sandali. Sa kanya naintindihan. Tinapik niya ang balikat ko at binigyan ako ng thumbs up. Matalas ang isip mo, iho. Do.
Matalinong kalakal yan. Isasama kita sa kasambahay ni Kalihim Vance. Nasa bayan siya. Namimili ngayon. Sinundan ko si Rachel sa tahimik na eskinita. Nakilala ko si Genjang, ang kasambahay ng mga Vance. Si Gi and Zhang. Zhang ay mabait na matandang babae. Nang makita ang balat ng mink, nanginginig ang boses niya sa tuwa. Nang walang sabi, dinala niya ako sa patio ng administrasyon ng bayan. Ang patio ng mga Vance ay magulo. May babaeng dumadaing sa sakit paminsan-minsan. Ang tunog ay nagpahirap sa dibdib ko. Sa sandaling pumasok ako, narinig ko si Dr. Watson mula sa klinika na sumisigaw. Mukhang sawa na siya. Baliktad ang sanggol. Mahirap ang panganganak. Kailangan niyang magpursige. Biglang tumibok ang puso ko. Natigilan ako. Sa dati kong buhay, nagsanay ako ng mga tropa at nag-aral ng pangunang lunas sa labanan sa ilalim ng isang veteranong mediko ng hukbo sa loob ng maraming taon. Magaling talaga ako sa pag-aayos ng posisyon ng sanggol. Madalas mahirap ang panganganak ng mga asawa ng mga ngaso sa liblib na lugar. Marami akong nailigtas gamit ang mga katutubong lunas. Bilang isang sundalo, paano ko hahayaang mamatay ang isang tao nang hindi kumikilos? Wala nang ibang pagpipilian. Nakalimutan ko na ang mga balat ng hayop. Nakalimutan ko na kung bakit ako pumunta rito. Sa labas ng silid ng panganganak, si Kalihim Vance ay nag-aalalang naglalakad pabalik-balik. Nagmamadali akong lumapit. Kalihim Vance, hindi ko garantisadong gagana ito. Pero may alam akong lumang lunas ng pamilya. Maaari kong subukang baguhin ang posisyon ng sanggol. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, papasukin mo ako. Kung hindi, iiwan ko ang mga balat dito. Babalik at aalis. At hindi na makikialam. Tumingin si Kalihim Vance sa silid habang naririnig ang mga hiyaw, saka lumingon sa aking matatag na tingin. Parang gumagawa siya ng pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang aking pulso. Nanginginig ang kanyang boses. Pinagkakatiwalaan kita. Sumama ka sa akin. Sa loob ng silid ng panganganak, narinig ni Dr. Watson na pumunta ako para ayusin ang posisyon ng sanggol ni GNG. Vance. Agad siyang nag-irap ng mata at binigyan ako ng mapanlait na tingin. Nang uyam siya. Batang probinsya ka lang. Ano ang alam mo? Umalis ka na rito. Kung maantala mo ang panganganak ni Geng. Vance, kaya mo bang panagutan ang kahihinatnan? Hindi ko siya pinansin. Napunta ang tingin ko kay Geng. Vance, nakahiga sa kama na maputla ang muka. Dahil sa aking pagsasanay sa combat first aid noong nakaraang buhay, alam ko agad na may mali. Maputla ang mukha niya, mabilis ang paghinga, at ang noo ay basa ng malamig na pawis. Seryoso kong sinabi, malamang may kamakailang sindak si Geng. Vance, nakagambala ang sindak na iyon sa sirkulasyon niya. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat sa silid. Tinapik ni Ging Zhang ang kanyang hita. Naalala niya. Tama, 3 araw ang nakalipas. Ang aming malaking asong bantay ay naputol ang kadena at sumugod kay Ginging. Vance, namutla siya sa takot. Hindi ko alam na ganito kalala pala ang epekto sa kanya. Mahinang tumango si Gang. Vance, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin na may panibagong tiwala. Namula si Dr. Watson. Pagkatapos ay namutla. Masyadong mapagmataas para umatras. Tumutol siya. Kalokohan. Paano makakaapekto ang takot sa panganganak? Walang silbi ang lunas na iyan. Sinusubukan mo lang silang dayain. Hindi na ako nag-abalang makipagtalo. Hinarap ko si Kalihim Vance. Matatag ang aking tono. At tiyak. Mayroon akong lumang lunas ng pamilya na makakapaghatid ng sanggol ng ligtas. Kung nagtitiwala ka sa akin, gawin mo ng eksakto ang sinasabi ko. Kung hindi, aalis na ako ngayon at hindi na ako makikialam. Tumingin si Kalihim Vance sa kanyang asawa na umuungol sa sakit sa kama. Pagkatapos ay sa akin. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagpasiya. Hawak niya ang aking kamay at nagmamakaawa. Kaibigan ko, nagtitiwala ako sa iyo. Sabihin mo kung ano ang gagawin. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Kung mailigtas mo ang aking asawa at anak, gagantimpalaan kita ng sapat. Sa pahintulot ni Kalihim Vance, nagsimula na akong magtrabaho agad. Kritikal ang oras. Bawat minutong nawala sa amin, naglagay kay Gang, Vance at sa kanyang sanggol sa panganib. Kunin mo ang ilang malinis na mangkok na porselana, kalahating kilong matapang na alak, at isang malaking big. Nang matapos ako, nagmadali si Gang. Zhang nakunin ang lahat. Mabilis siyang kumilos. Hindi nagtagal. Handa na ang lahat. Ang mga mangkok na porselana ay walang bahid. Amoy matapang ang alak. At ang mugwort ay matingkad na berde na may sariwang amoy. Pinalabas ko si Kalihim Vance at si Gang. Zhang, kaya ang pasyente at ako na lang ang naiwan sa loob. Masyadong maraming tao sa silid ay makakagambala sa akin at makakapag-alala sa kanya. Dinurog ko ang mugwort hanggang maging malambot na pulp. Binasa ito sa alak at ginulong ito ng maliliit na bola. Pinahiga ko siya sa kanyang tagiliran upang ilantad ang kanyang ibabang likod. Doon matatagpuan ang Mingmen Acupoint. Ang paglalagay ng moxibustion doon ay nagpapainit ng mga bato, nagpapalakas ng enerhiya at sirkulasyon, at may mahimalang epekto sa breech baby. Maaaring makaramdam ka ng konting init. Subukan mong tiisin. Pagkatapos bigyan siya ng babala, nagsindi ako ng mugwort ball at ginamot ang kanyang ibabang likod gamit ang mangkok. Pumasok sa loob ang init ng mugwort at singaw ng alak. Nakaramdam siya ng init at kaginhawaan.
Ang kanyang tensyonadong katawan ay unti-unting nag-relax at naging matatag ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng 11 minutong moxibustion, pinahiga ko siya sa kanyang likod at marahang minasahe ang kanyang ibabang tiyan. Natutunan ko ang teknik na ito mula sa isang dating mediko ng hukbo, partikular na para sa pag-aayos ng posisyon ng sanggol. Kailangang eksakto ang presyon at pagkakalagay. Masyadong magaan at hindi ito gagana. Masyadong matigas at maaaring masaktan ang sanggol. Idinikit ko ang aking mga daliri sa kanyang tiyan. Hinahanap ang posisyon ng sanggol. Dahan-dahan kong inikot ang ulo ng sanggol sa tamang posisyon. Huminga ka kasabay ko. Hinga, labas. Habang minamasahe ko siya, ginabayan ko ang kanyang paghinga. Ang malalim na paghinga ay nagpaparelax ng katawan at tumutulong sa sanggol na umikot. Tahimik ang silid. Ang tanging narinig ko ay ang hirap ng kanyang paghinga at ang kaluskos ng nasusunog na mugwort. Makalipas ang halos isang oras, bigla siyang naglabas ng mahinang ungol. Malinaw kong naramdaman ng sanggol na dahan-dahang umiikot sa ilalim ng aking mga kamay. Ang sanggol ay nakatagilid, ngunit unti-unting naging pababa ang ulo. Ito ang perpektong posisyon para sa panganganak. Umikot na ang sanggol. Naramdaman ko ng kaginawahan at mabilis akong tumawag. Ging! Jang! Halika! Tulungan mo ako! Bilis! Nagmamadaling pumasok si Gang. Jang, nagawa na niya ito dati at alam na alam niya ang gagawin. Mahusay niyang inayos ang posisyon ng ina at tinuruan siyang itulak. Makalipas ang ilang minuto, ang malakas na iyak ng sanggol ay pumutol sa katahimikan ng looban. Malakas ang iyak ng sanggol na nagpasaya sa lahat, isang malaki at malusog na sanggol na lalaki. Ligtas ang ina at anak. Masayang napasigaw si Gang. Zhang, napuno ng luha ang mga mata ni Kalihim Vance. Halos manghina ang tuhod niya. Sobra siyang naantig para makapagsalita at nagpupunas na lang ng luha. Napabuntong hininga ako ng ginhawa. Pinunasan ng pawis sa aking noo at tahimik na lumabas. Lumapit si Dr. Watson para suriin sila. Nang makitang ligtas ang ina at sanggol, napuno ng hiya ang kanyang mukha. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Kaibigan ko, naging hangal ako sa pagdududa sa iyo. Gumana ang iyong pamamaraan. Kumbinsido na ako. Kinawayan ko siya at hindi ko ito isinumbat sa kanya. Tungkulin ng doktor ang magpagaling. Basta't nailigtas ang isang buhay, hindi mahalaga ang pagmamataas. Nang gumaling na si Gang Vance, inanyayahan ako ni Kalihim Vance sa loob habang may hawak na makapal na sobre. Idinikit niya ito sa aking kamay. Sinabi niya ng may pasasalamat. Kaibigan ko, walang sapat na salita para suklian ka. Pakiusap, tanggapin mo ang 1,000. Maliit na tanda ito ng aking pasasalamat. Kung may kailangan ka man sa bayan, lumapit ka sa akin. Ako si Arthur Vance. Kung nasa kapangyarihan ko, hindi kita tatanggihan. Kinabog ang puso ko sa $1,000. Malaking halaga iyon. Makakabili ng bahay na ladrilyo noon at may sobra pa. Muntik na akong tumanggi. Ngunit nagsalita muli si Kalihim Vance. Taos puso niyang sinabi, kung hindi mo iniinda, dalhin mo ang anumang nahuli mong hayop o halamang gamot ng diretso sa administrasyon ng bayan. Makakahanap ako ng mga mamimili para sa iyo at makukuha mo ang pinakamataas na presyo. Iyon ay isang magandang pangmatagalang oportunidad. Mas maganda kaysa sa istasyon o black market. Tumigil ako sa pagtanggi at tinanggap ang sobre. Nakangiti kong sinabi, salamat, Kalihim Vance. Aasa ako sa iyo. Sa pag-alis ko sa compound ng administrasyon, sumikat ang araw sa akin, mainit at nakakapagpakalma. Hawak ang makapal na sobre. Alam na alam ko na ito ay hindi lamang $1,000. Ito ang aking panimula sa bagong panahon na ito. Sa proteksyon ni Kalihim Vance, sina Frank at Lee ay hindi na maglalakas loob na guluhin ako ng madali. Hinawakan ang $1,000 na ibinigay niya. Pinag-isipan ko kung paano kikita ang balon ng asin. Kailangan kong dalisayin ang asin mula sa balon upang maging pinong asine pang kusina. Saka lamang ito magkakaroon ng magandang presyo. Habang dumadaan ako sa istasyon ng supply, bumili ako ng 2 libra ng brown sugar at isang bag ng fruit candy. Gusto kong matikman ni na Clara at ng iba pa ang mga ito. Nahihirapan sila kasama ko ng napakatagal. Panahon na para matikman nila ang magandang buhay. Ngunit pagdating ko sa pintuan ng nayon, sumugod sa akin ang matandang pastol. Hirap siyang huminga, maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang boses niya. Ethan! May nangyaring kakilakilabot! Nagdala sina Frank at Sam ng mga tao at binihag sina Clara at ang 2 dalaga. Lumubog ang puso ko. Nahulog sa kamay ko ang bag ng candy. At nagkalat ang mga candy. Bumalot sa akin ang galit hanggang sa nag-alab ang buong katawan ko. Anong nangyari? Hinawakan ko ang braso ng matandang pastol. Nanginginig ang boses ko habang lumalakas ang takot ko. Sabi nila, ninakaw mo raw ang troso ng bayan. Nagdala si Lee ng mga tauhan mula sa bayan. Sabi ni Frank na walang halaga ang koneksyon mo kay Kalihim Vance. Gumawa pa sila ni Lee ng pekeng ebidensya na sinasabing pinutol mo ang mga pain sa likod. Ang sabi ng matandang pastol, humihingal, puno ng takot ang mga mata niya. Habang wala ka, sinira nila ang gate at iginapos sila. Dinadala nila sila sa bayan ngayon para ipadala sa labor camp. Kalokohan niyang kasong pagnanakaw ng troso. Pumupunta lang ako sa bundok para mangaso o mangolekta ng mga halamang gamot. Hindi ko kailanman ginagalaw ang ari-arian ng bayan.
May hinanakit pa sina Frank at Sam, kaya dinala nila ang mga tagalabas para maghiganti. Hindi sila nangangahas na ako ang habulin, kaya pinupuntiryan nila ang pamilya ko. Mga walang hiya na duwag, bumalot sa akin ang isang nakamamatay na galit. Namula ang mga mata ko, parang kayang pumatay ng tao. Nagpasalamat ako sa matandang pastol at tumakbo ng mabilis papunta sa bayan. Madulas ang daan dahil sa niebe. Muntik na akong mahulog ng ilang beses. Pero wala akong pakialam. Isa lang ang nasa isip ko. Kung si Clara o ang iba ay mapahamak, pupunitin ko ng pira-piraso sina Frank at Sam. Nagkumpul-kumpol ang mga taga-nayon sa tarangkahan ng bayan. Nagbubulungan sa isa't isa. Sumiksik ako sa mga tao at mabilis na pumasok. Agad kong nakita sina Linshu, Sofia at Lily na nakatali sa mga poste sa looban. Napakahigpit ng mga tali na tumatagos sa kanilang laman. Gulo ang buhok ni Linshu at may marka ng kamay sa kanyang mukha. Masyadong namamaga ang kanyang pisngi. Kinagat ni Sofia ang kanyang labi at tiningnan sila ng masama. Puno ng pagsuway ang kanyang mga mata. Humihikbi si Lily sa takot. Puno ng luha ang kanyang mukha at hindi mapigil ang panginginig niya. Tumayo si Sam sa harap nila, nakasandal sa saklay, na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Nagyabang siya. Nasaan si Ethan? Bakit wala pa ang hangal na iyon? Kung hindi siya dumating, lahat kayong tatlo ay pupunta sa kampo ng paggawa. Hinding-hindi kayo makakalabas. Mabubulok kayo riyan magpakailanman. Si Frank at isang hindi pamilyar na nasa gitnang edad na lalaki ay nakatayo sa malapit, nakangiti ng mapanlinlang. Ang lalaking iyon ay tiyak na si Lee mula sa administrasyon ng bayan. Sila ni Liu ay magkasama sa ganito, parehong alipores ni Frank. Tiningnan ko ang namamagang mukha ng aking hipag. Pagkatapos ay ang takot sa mga mata ni na Sofia at Lily. Nagsimulang kumulo ang aking dugo. Pinisil ko ang aking mga kamao hanggang pumuti ang aking mga buko at naninikip ang aking mga ngipin sa galit. Naglakad ako papasok sa looban. Ang niebe ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Hindi ito malakas, ngunit ang bawat hakbang ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Narinig ako ni Sam na dumarating at lumingon upang makita ako. Natigilan siya ng isang saglit, pagkatapos ay tumawa ng mas malakas. Parang isang mangangaso na nakakita ng kanyang biktima. Narito na ang hangal. Perpekto. Ngayon, hindi na namin kailangang kunin ka. Sakto lang ang oras mo para panoorin ang iyong babae na ipadala sa kampo ng paggawa. At wala akong sinabi. Tinitigan ko lang siya ng masama. Ang aking tingin ay kasing lamig ng talim na nababalutan ng yelo, sapat na matalas upang hiwain ang isang tao. Agad na nawala ang kaguluhan. Maririnig ang pagbagsak ng aspili. Tinitigan ako ng lahat, na paralisa, sa banta kong ibinubuga. Halos hindi sila makahinga nang makita ako ni Lee. Sumulong siya agad. Inilabas ang baba, parang seryoso, at tinitigan ako ng masama. Ethan, ninakaw mo ang kahoy sa kagubatan ng komunidad. May mga saksi at ebidensya kami. Gusto mo silang palayain? Sige. Magbayad ng $500. Wala ni isang sentimong bawas. $500? Sobra naman, nangutya ako sa isip. Pero sadyang nagkunwari akong takot at pinag-cruise ang kamay ng walang magawa. Sobra ang $500. Wala talaga akong ganyang kalaki. $100 lang ang meron ako. Tanggapin mo muna ito. Ipag-iipunan ko ang natitira. Pakiusap, palayain na lang po ang hipag ko at ang iba pa. Kumuha ako ng $100 sa bulsa ko at dahan-dahan itong inilahad. Pinilit kong magmukhang takot na takot. Nang makita iyon ni Sam, akala niya ay talaga akong sumuko. Sumugod siya sa akin na nakasaklay at napilay at sinubukan akong itulak para mawalan ng balanse. Patuloy siyang nagmumura. Akala mo ba? Maililigtas sila ng $100? Sino sa tingin mo ang iniinsulto mo? Makinig ka, wala ni isang sentimong bawas ngayon. Bago pa man mahawakan ako ng kanyang kamay, kumilos ako. Lahat ng galit na pinigilan ko ay napunta sa kamao ko. Iniwasan ko ang kanyang kamay at pinigilan ang kamao ko. Nakatutok sa ilong niya. Saka ko ito sinuntok sa kanya. Lagutok, ang matalim na lagutok ng buto, kasama ang hiyaw ni Sam na parang baboy na nasasaktan. Umalingaw-ngaw sa buong looban. Lumipad siya paatras na parang basahan at bumagsak sa niebe. Agad na tumilapon ang dugo sa kanyang mukha. Anong tapang mong saktan siya? Nakita ni Lee ang nangyari at tiningnan ako ng masama. Bumunot siya ng kalawanging itak at iwinasiwas sa akin. Dumiretso sa mukha ko ang malamig na talim. Yumuko ako at dumaan lang sa anit ko. Clang! Tumama ito sa isang poste. Nagtalsikan ng mga piraso ng kahoy. Bago niya pa man mahugot, lumundag ako pa itaas at hinampas ko ang balikat ko sa kanyang tadyang. Crack! Isa na namang buto ang nabali. Nakapulupot si Lee sa lupa. Hawak-hawak ang tadyang at umuungal. Putla na parang patay ang mukha niya at nahulog ang itak mula sa kanyang kamay. Ang dalawang sigaw na iyon ay nagulantang ang mga miyembro ng seguridad. Nagtaas ng pamalo pero natigilan. Nanginginig ang mga binti ni Frank sa takot. Umurong siya ng ilang hakbang at muntik nang mahulog sa niebe. Hulihin siya! Patumbahin siya! Ako ang mananagot! Biglang lumitaw si Liu at nagtago sa likod ng security team. Sumigaw siya ng ubod ng lakas. Natauhan ang security team, nagtinginan, pagkatapos ay naghiwa-hiwalay at pumaligid. Iwinasiwas ng isa ang pamalo sa aking mga binti
habang ang isa naman ay tinutukan ang ulo ko. Hindi naman masama ang teamwork nila. Malamig akong natawa at kinuha ang pingga sa tabi ng pader. Ito ay matibay na kahoy, mabigat at balanseng mabuti. Bumalik sa akin ang aking lumang pagsasanay sa labanan. Iwinasiwas ko ang pingga sa kaliwa at kanan. Bawat tama ay malinis at tumpak. Pinuntirya ko ang kanilang mga pulso at tuhod. Iyon ang kanilang mga pinakamahinang bahagi. Masaktan ang pulso. Hindi na sila makakapit. Nagbanggaan ang mga pamalo na may mahinang lagapak. Umalingaw-ngaw ang mga hiyaw ng security team. Sandali lang, nasa lupa na silang lahat. Yakap-yakap nila ang kanilang mga braso at binti. Hindi makatayo. Nakakalat sa paligid ang kanilang mga pamalo. Ang lumang sugat sa aking braso ay nag-alab sa sakit. Pumutok ang pawis sa aking noo. Mas mahirap ang laban na iyon kaysa inaasahan. Natahimik ang buong looban. Kahit ang pagbagsak ng niebe ay maririnig, inihagis ko ang pingga at pinagpag ang aking mga kamay. Ipinako ko ang malamig kong tingin sa mga tao. Sa wakas, itinuon ko ang aking mga mata kay Liu na nasa sulok at lumakad patungo sa kanya, hakbang-hakbang. Tinitigan ako ni Liu, putla ang kanyang muka, nanginginig ang buo niyang katawan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi man lang siya makabuo ng buong pangungusap. Huwag kang lalapit, opisyal ako ng bayan. Bumagsak si Lee sa lupa, nanginginig ang kamay, inubos niya ang bulsa at inabot sa akin ang lahat ng pera. Pumutok ang boses niya habang umiiyak. Ethan! Boss Brooks! Kunin mo na lahat! Sa'yo na lahat! Pakawalan mo na ako! Hindi ko na uulitin! Tinitigan ko ang putla niyang mukha. Ang tingin ko'y malamig na parang yelo. Magsasagawa na sana ako ng hakbang nang umugong ang busina sa labas ng bakuran. Isang jeep ang huminto ng may ingay sa gate. Bumukas ang pinto. Nakaupo si Gang. Vance na nakabalot sa makapal na balabal habang pinaandar siya ng kanyang kasambahay. Maputla pa rin siya, ngunit matalas ang kanyang tingin. Kakapanganak lang niya, ilang araw ang nakaraan. Medyo maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Ang malinis niyang damit ay nagbigay sa kanya ng marangal na anyo. Nang makita siya ni Lee at Liu, kumilos sila na parang dumating siya para iligtas sila. Sumugod sila, umiiyak. Ging, Vance, buti naman at nandito po kayo. Si Ethan ay isang marahas na thug. Binugbog niya kami at pinilit kunin ang pera namin. Sumugod din si Frank. Itinuro ako at sumigaw. Pati boses niya ay nanginginig. Tama. Buli siya. Ninakaw niya ang pampublikong kahoy at sumuway sa mga opisyal ng bayan. Kailangan po ninyo kaming bigyan ng hustisya. Pinanood ko ng malamig habang binabaluktot nila ang katotohanan. Wala akong sinabi. Tumayo lang ako roon ng mahinahon, naghihintay na matapos ang kanilang kahiya-hiyang gawa. Umakbang pasulong ang kasambahay. Ang malinaw niyang boses ay pumutol sa kanilang sigawan. Anong katarantaduan ang pinagsasabi ninyo? Iniligtas ni Ethan ang buhay ni Ginging, Vance. Nagkaroon siya ng mahirap na panganganak ilang araw na ang nakaraan. At kahit ang mga doktor sa klinika ay walang magawa. Ang lunas ng kanyang pamilya ang tanging nagligtas kay Ging, Vance, at sa kanyang sanggol na lalaki. Ang perang iyon ay regalo mula sa kanyang pamilya. Paano naging pangingikil iyon? Sa mga salitang iyon, natahimik ang buong bakuran. Namutla, sina Liu, at ang iba, bumuka ang kanilang mga bibig, pero nauutal at hindi makapagsalita. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Sumigaw ang mga nanonood na taga-nayon. Tinitigan nila ako ng gulat, at ang ingay ng kanilang usapan ay pumuno sa paligid. Iniligtas ni Ethan ang buhay ni Ging, Vance, kaya pala ang dami niyang pera. Gantimpala iyon, pinagbintangan ni na Frank at ang kanyang mga tauhan ang isang inosenteng tao. Kumuha ako ng isang gusot na papel mula sa aking coat at ibinigay ito kay Ging, Vance. Seryoso kong sinabi, Ging, Vance. Pakitingnan ito. Kinidnap nila ang aking pamilya. Pinilit akong sumulat ng isang pag-amin at inextort ako ng $500. Meron pa itong aking thumbprint. Kinuha ni Ging, Vance ang papel. Nagdilim ang kanyang mukha habang nagbabasa at ang kanyang dibdib ay umaangat sa galit. Ibinagsak niya ang papel sa lupa at sumigaw. Ito ay kahiya-hiya. Sa liwanag ng araw, pinagbintangan mo ang isang inosenteng tao at kinidnap ang mga sibilyan. Wala ba kayong respeto sa batas? Lumingon siya sa guwardiya sa likod niya at matatag ang kanyang boses at may hindi mapag-aalinlangan ang autoridad. Dalhin sina Frank, Sam, Liu at Lee diretso sa himpilan ng pulis. Alamin kung mayroon silang mga kasabwat. Siyasatin ang bawat huling detalye. Agad na humakbang ang guwardiya at mabilis na pinigilan ng mga lalaking nag-aalboroto. Umiiyak si Sam na humihingi ng awa, bumagsak at ayaw gumalaw. Namutla ang mukha ni Frank habang bumubulong siya. Hindi na makapagmakaawa sina Liu at Lee nang hina sila na parang basahan. Lumapit si Ging, Vance, sa akin. Ging. Lumambot ang kanyang tono at ang kanyang mga mata ay napuno ng pasasalamat. Ethan, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, ang anak ko at ako ay nasa panganib sana. Hindi ko sila pakakawalan ng ganoon kadali. Makukuha ko ang hustisya para sa iyo at sa iyong pamilya. Tumango ako. Sa wakas ay gumaan ang bigat sa aking puso. Pinapanood ang mga basurang iyon na dinala. Alam kong nanalo ako sa laban na ito. Mula sa araw na iyon,
Wala nang mga has na mga api sa aking pamilya o sa akin. Sa madaling araw, pumunta si Kalihim Vance sa bahay namin. Suot niya ang malinis na Mao suit at malawak na ngiti. Hinawakan niya ang kamay ko at pinasalamatan ako. Kasamang Brooks, hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, nasa panganib ang asawa at anak ko. Nagdala rin siya ng 2 opisyal na sertipiko ng pagpapawalang sala. Ibinigay niya ang mga ito kina Sofia at Lily. Sabi niya ng mahina, Sofia, Lily, na-clear na ang inyong mga kaso. Ito ang inyong mga permiso sa paglipat sa lungsod. Ngayon ay makakauwi na kayo at makakasama muli ang inyong mga pamilya. Kinuha ni na Sofia at Lily ang mga papel. Tinitigan nila ang malinaw na print at matingkad na pulang selyo. Dumaloy ang luha sa kanilang mga mukha. Ang mga taon ng sakit at hirap sa wakas ay natunaw. Pinipigilan ang luha. Paulit-ulit nilang pinasalamatan kami. Nagdala ako ng isang kariton ng mga supply mula sa bayan kasama ang mga sako ng puting bigas, mabibigat na kargada ng karbon, bagong tela, at maraming asarol, karit, at iba pang kagamitan. Pinaandar ko ang kariton ng baka kasama sina Clara, Sofia, at Lily nang matagumpay pabalik sa nayon. Naghihintay ang mga taga-nayon sa pasukan. Nang makita nila ang lahat ng dalakong produkto at narinig na naaresto sina Frank at ang kanyang mga tauhan, nagsiksikan silang lahat sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga ngiti habang binabahan nila ako ng papuri. Bumalik si Ethan! Ang galing niya talaga! Ang nayon namin ay umaasa sa iyo ngayon. Kami ay mga hangal na hindi nakita ang iyong kadakilaan. Pakiusap, huwag mo kaming pagdamutan. Ethan, kapatid ko, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Binigyan ko sila ng bahagyang tango. Hindi na ako nagtagal makipag-usap. Yan ang kalikasan ng tao, humahabol sa pakinabang at umiiwas sa panganib. Ang malakas ay nang aapi sa mahina. Kapag mahina ka, gustong-gusto ng lahat na sipain ka. Kapag malakas ka, gustong-gusto ng lahat na mambola sa'yo. Sa bahay, inayos ni Clara ang mga supply. Nagpatuyo ng halamang gamot sina Sofia at Lily sa bakuran. Nang sa wakas ay naging maayos ang aming tahanan. Naramdaman ko ang higit na kapayapaan kaysa dati. Noong gabing iyon, matapos kong patulugin si Clara, tahimik akong bumangon. Mula sa aparador, kumuha ako ng asin. Mula sa balon ng asin, dumaloy ang liwanag ng buwan sa bintana. Ang asin ay nagbigay ng mahinang puting liwanag. Namumukod tangi sa dilim. Pinaglaruan ko ng aking mga daliri ang asin habang pumapasok ang mga plano sa isip ko. Ang hangin ng reformang pang-ekonomiya ay humihip at ang mga patakaran ay lalong lumuluwag araw-araw. Perpektong oras ito para magtayo. Uupahan ko ang kagubatan sa likod ng nayon. Bubuhayin muli ang balon ng asin at magsisimulang magmina at mag-refine ng asin. Sa aking nalalaman mula sa nakaraang buhay, magiging madali ang paggawa ng pinong asin. Sa aking ugnayan sa pamilya ni Kalihim Vance, maaari kong ibenta ito sa buong lalawigan at lungsod. Tiyak na aangat ang negosyo. Kapag tumatakbo na ang paggawaan ng asin, magtatanim ako ng mga halamang gamot sa bundok at mag-aalaga ng manok at itik. Magtatayo ako ng integradong sakahan para mabigyan ko si Clara ng magandang buhay at matulungan ang buong nayon na umunlad. Magtatayo ako ng isang bagay na talagang dakila. Tumingin ako kay Clara, natutulog sa kama. Ang kanyang noo ay nakarelax, na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Natutulog siya ng payapa. Ang liwanag ng buwan ay bumagsak sa kanyang mukha, malambot at mainit. Sa labas, patuloy na bumabagsak ang nyebe. Ang mahinang katahimikan nito ay parang malumanay na awit. Ngunit isang apoy ang nag-aalab sa loob ko. Isang mabangis at nagliliyab na apoy. Ang hangin ng dekada 70 ay dumaan sa tigang na lupaing ito. At ako, si Ethan Brooks, ay magpapakawala ng isang bagyo sa buong lugar at lalaban para sa sarili kong lugar.